para mabuhay ang pamilya mo. Napilitan kang sumali sa sikat na larong Would You Rather na lulutas sa lahat ng problema mo. Yun nga lang, brutal version pala ang larong to. Kailangan mong talunin, saktan, pahirapan at sabugin ang mga kalaro mo para lang manalo. Kakayanin mo ba? Iisa-isahin natin ang mga nakakahindik na palaro at ang mga dapat mong gawin kung paanong mananalo sa nakamamatay na larong to na Would You Rather. Welcome back sa Pocan Recaps. Ito ang kwento ni Iris. Desperadong babae na dahil kailangan niya ng malaking pera para sa bone marrow transplant ng kapatid niya. Gagawin niya ang lahat para gumaling ang kapatid niya kahit ilang beses na siyang nabigo sa pag-a-apply ng mga trabaho. Isang araw, ipinakilala ng doktor ng kapatid niya ang isang mayamang philanthropist na handang mag-shoulder ng lahat ng gastos para sa operasyon ng kapatid niya. Kaya naging interesado siya. Pero may pero, kailangan niya munang maglaro. What? At makukuha niya lang ang pera kung mananalo siya. Siyempre, kahit sino magdududa. Kinumpirma ng doktor na legit dahil siya nga mismo ang nanalo sa huling laro at nakakuha ng malaking pera. Galante talaga, di ba? Sinabi ni Iris na pag-iisipan niya muna. Pero wait, para sa akin, kahina-hinala agad to. Umpisa pa lang. Kung gusto mo talagang tumulong sa mga nangangailangan, bakit kailangan pang gawing secret game? May patagong layunin yan, sigurado. Pero wala namang pagpipilian pa si Iris dahil ang bone marrow transplant ay umaabot hanggang 40 million pesos. Kahit magtatlong trabaho pa siya at walang gastusin sa loob ng 8 taon, hindi pa rin sasapat. Kaya kung kapatid ko ang nakataya, malamang sasali rin ako. Pero kailangan kong isama si Magtanong. Kung maglalaro ka, syempre dapat mong alamin kung anong laro yon para pag-aralan, makagawa ng strategy at manalo. Hindi man lang nagtanong si Iris kung anong laro. Iyon ang unang pagkakamali niya. Mas madalas talaga sigurong mali ang mga babae. I-comment mo nga sa ibaba. Ang pinakamabuting mapagkukunan ng impormasyon ay ang doktor mismo. Siya kasi ang nanalo dati. Hindi ako sasali ng hindi niya sinasabi ang kanyang mga tips at strategy para manalo dito. Nang makauwi siya, tinanggihan pa siya ng ina-applyan niyang trabaho kaya kailangan niya na talagang sumali. O unti-unti nang mamamatay ang kapatid niya sa sakit. Pero bago pa man siya sumali, gusto nang sumuko ng kapatid niya dahil ayaw niya nang nahihirapan ang ate niya. Kinagabihan na pumunta na siya sa mansyon kung saan gaganapin ang laro. Nakilala niya ang 7 ibang bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa. May naka-wheelchair, may sugarol mula sa Vegas, may veteranong sundalo mula sa Iraq na si Travis at ang weirdong babaeng si Amy. Lahat silang naroon ay desperado na para sa pera na handang gawin ng lahat. Ito agad ang dapat mapansin mo. Pinagmamatyagan ka nila nang hindi mo alam kaya dapat matalino ka rin. Matututo ka ng marami sa mga taong ito base lang sa kilos nila. Lahat sila ay umiinom ng alak maliban sa isang lalaki, tubig lang. Kung maglalaro ka, syempre gusto mong malinaw ang pag-iisip mo. Seryoso talaga ang lalaking ito para sa kompetisyon. Dapat ring bantayan ang dalawang to na ayaw makipagkaibigan dahil tila may ideya na sila sa gagawin. Hindi kampihan ang larong ito para madali lang silang magtraidor. Bago magsimula ang laro, kinumpis ka ng butler ang mga personal nilang gamit, cellphone, bag, lahat para masiguradong walang istorbo o mandaraya. Pero kung ako, magtatago pa rin ako ng cellphone sa damit ko. Kung sasali ka lang naman sa mga ganitong klase ng laro, safety first. Ika nga, wala namang metal detector, x-ray o body check. Yun dapat ang sinamantala nila. Nagsimula na ang dinner. Inihain na ang steak. Ang problema, striktong vegetarian si Iris, kaya hindi niya ginagalaw ang karne. Napansin ito ng host at bilang start bonus, inalok siya ng $250,000 para kumain ng steak. Tumatanggi pa siya ng una, pero sayang lang pera at kinukumbinsi pa siya ng iba, kaya kinain niya na rin. Bali ang prinsipyo. Pagkatapos, napansin ng host na tubig lang ang iniinom ni Tanda. Natuklasan niyang recovering alcoholic pala siya, kaya inalok niya ito ng $2.5 million para inumin niya ang isang baso ng alak. Matagal siyang nag-isip-isip, pero pagkatapos ng 16 na taon na hindi umiinom, binali niya ito para sa pera. Makikita mo na ang pattern. Gustong pilitin ng host na gawin mo ang mga bagay na lumalabag sa prinsipyo mo para lang sa pera. Pero pwede sana yung gamitin pa ng iba. Pareho sa dalawang hamon na yon. Kung ako, mag-iimbento pa ako ng mga bawal sa akin para tapatan din ako ng mas marami pang pera. At isa pa, dapat umalis ka na agad habang simple pa lang ang hamon. Siguradong palala pa ng palalato. Kung tatagal ka pa, baka lalong karumal-dumal ang ipapagawa sa'yo. Sa kwartong puno ng mga desperadong tao, walang kasiguraduhan sa kung ano ang kayang gawin ng iba para manalo. Bago magsimula ang laro, nag-alok pa ang
ng host ng huling pagkakataon na pwede pa silang umuwi at sumuko. Walang tumayo. Talagang matindi ang pangangailangan ng mga to. Kaya nagsimula na ang unang round ng Would You Rather brutal version. Sa bawat round, bibigyan sila ng dalawang brutal na pagpipilian. Meron ka lang 15 seconds para pumili. Kung hindi ka makakapili sa oras, ligwak ka na sa laro. Ang matitira ang mananalo. Sinabi ng host na dati palang interrogator ng MI5 ang butler niya at may dala siyang pang-torture para kuryentehin sila. Naggalit agad si Tanda nang makita ito at gusto nang umalis. Pero binalaan siya ng butler. Pero ayaw niyang paawat kaya binaril agad siya sa bungo. Nagpanik ang lahat. Wala na palang atrasan to. Hindi ka makakalabas malibang manalo ka. Sa sitwasyong ganito, nasa sundalo sana ng Iraq ang pag-asa. Ang taong may military training ang may pinakamahusay na instinct sa mga life or death situation. Pero hindi siya kumilos para lumaban sa mga gwardya. Mababa ang tsansa nating makaligtas dito mga choy. Kailangan nating makipaglaro muna para sa mas magandang pagkakataon na makatakas at habang naglalaro, mag-isip ng strategiya. Ang unang player ay tinanong ng Would you rather kuryentehin mo ang sarili mo o ang katabi mo na si Amy. Binilangan na siya ng oras at sa huling segundo dahil mabait siya, pinili niyang kuryentehin na lang ang sarili. Wow, goodbye. Pero kung ako, pipiliin kong kuryentehin na lang ang iba para mas malakas pa rin ako para magpatuloy sa laro. Si Amy naman ang pipili pero walang alinlang ang kinuryente niya agad ang matandang babae kahit hindi pa nagsisimula ang oras. Bruhilde ang babaeng to. Nagpatuloy sila na kinokuryente ang mga katabi nila. Grabe ang takot ni Iris kaya imbis na kuryentehin siya ay kinuryente na lang ulit ni Lucas ang sarili niya. Wow, bayani. Pagdating kay Iris, kung kukuryentehin niya ba si Kulot, ay kinuryente niya na lang ang sarili niya. Natapos ang round nang walang naligwak. Tagumpay! Pinagpahinga muna sila bago ang next round. Sinamantala nilang mag-usap ng palihim para atakihin ang mga gwardya, agawin ng baril at makatakas. Pero bago matapos ang usapan, umepal na ang anak ng host na si Julian para mang-asar. Nagsimulang manlait at pinatulan naman siya ni Travis at naglaitan sila. Kaya binalaan siya ng anak na pagbabayaran mo ang ginawa mo, boy. At yun ang pinakamasamang magagawa mo sa ganitong sitwasyon. Ang pagiging magagalitin ay nagdudulot ng masamang konsekwensya dahil alam naman natin na pwede ka nilang patayin kung gusto nila. Kung ako, tatahimik na lang ako at magtitimpi. Samantala, nag-aalala na pala si Doc at nagsisisi sa ginawa niya. Gusto niyang iligtas si Iris dahil alam niya ang mangyayari. Gusto niya nang tulungan sila at susugod sa bahay ng mag-isa gamit ang kanyang baril. Parang katangahan lang to. Kung gusto niya talagang tumulong, dapat tumawag na lang siya ng pulis, hindi pumasok mag-isa. Buti kung ikaw si Cardo. Ikalawang round, 30 seconds na ang timer. Pero mas matindi na ang mga pagpipilian. Si Iris ang unang pipili. Sasaksakin niya sa hita si Lucas ng ice pick o hahagupitin si Travis ng jambok ng 3 beses. Ang jambok pala ay pamalong gawa sa balat ng rhino o hippo na nakamamatay sa sobrang umaapoy na sakit pag nahampas nito. Pinili ni Iris ang jambok dahil hindi niya kayang manaksak at ang malaking pagkakamali, bakit tinanggal mo pang jacket? Ano yan, para mas masarap? Bayani ka ba? Ipinaalala ng host na kailangang malakas ang hagupit dahil hindi bibilangin ang pitik-pitik lang. Kaya dumugo ang likod niya at ininda ang sobrang sakit kaya nangingiti na si Julian. Ang susunod ay si Lucas. Would you rather saksakin sa hita si Iris at paluin ulit ng 3 beses si Travis? Oh, come on! Alam niya na delikado ang mga ugat sa hita kaya pinili niya na lang ulit hampasin si Travis. Natuwa na naman si Julian. Si Travis na ang pipili. Pero ang masaklap na pagpipilian ay kung sasaksakin niya si Lucas o magpapahampas sa butler ng 3 pang beses. Ano ba yan? Pinag-iinitan talaga siya ng demonyong to. Ayaw niyang manaksak ng iba kaya pinili niya na lang na magpagupit na lang ulit kahit pumayag na nga si Lucas na saksakin na lang siya. Malinaw na pinag-iinitan talaga siya ng host dahil ininsulto niya ang anak niya kanina. Mahirap panoorin pero may benepisyo ito sa ibang manlalaro dahil habang siyang pinag-iinitan, ligtas sila. Naawa ng Sugarol at ayaw niya nang hagupitin pa si Travis na malapit nang mamatay kaya naisip niyang tusukin na lang ang pilay na babae dahil paralisado naman na siya kaya tinuhog niya ito sa hita. Yan nga lang, nadali ang malaking artery nang hindi sinasadya kaya inagapan niya ang pagdurugo gamit ang kanyang belt. Malapit nang sumala
Nangangit si Travis at ang matandang babae ay malubhana ang kalagayan. Pinapili ang naka-wheelchair kung hahampasin pa si Travis o saksakin si Amy. Agad niyang sinaksak si Amy pero lumaban ang bruha. Nang si Amy na ay pinapili siya kung sino ang gusto niyang saksakin o hampasin pa si Travis. Pinili niya ang karibal niya, si Iris. Nagtanong pa ito kung pwede ko ba siyang saksakin kahit saan? Bago ito pero pumayag ang host kaya sinaksak siya sa tagiliran. Buti na lang ay hindi tumagot sa baga. Nawalan na ng malay si Travis at bumagsak. Tahimik na lang na namatay ang matandang babae kaya inalis na siya sa laro. Pinapili na si Kulot kung mananaksak siya pero pinili niyang hampasin na si Travis para hindi na siya magdusa pa at tuluyan na siya. 5 na lang ang natitira para maghanda para sa next round. Bigla silang umatake sa mga gwardya. Tumakbo si Iris palabas. Nabaril din si Kulot sa kabobohan. Inutusan ng host ang butler na habulin si Iris at tumulong din ang anak sa paghahanap. Nahanap ni Iris ang daan papunta sa basement. Pero natuntun siya ni Julian at sinubukan pang halayin siya. Kaya sinaksak niya ito sa hita. Sa wakas, dumating na rin ang doktor para tulungan siya. Pero binaril lang siya agad ng butler. Bobo, dapat sana nagtago ka muna at naghintay para sa perpektong pagkakataon. Pero sa halip, sinayang mo ang buhay mo. Nahuli si Iris at binalik para sa next round. Nilabas na ang bariles ng tubig. Sa round na ito ng Would You Rather, ilubog ang ulo mo sa tubig ng 2 minuto o piliin ang mahiwagang parusa sa sobre na maaaring mas madali o mas malala. Alam mo na agad kung ano ang mas magandang opsyon dahil ang 2 minuto sa ilalim ng tubig ay mas malaking tsansang mabuhay ang tao kaysa sa bagay na hindi mo alam. Dahil sa garol, pinili niya ang sobre. Kailangan niyang pasabugin ang paputok sa kanyang kamay. Dinikit ito at sinindihan. Boom! Longganisa. Namatay din siya agad dahil inatake sa puso. Hindi rin kaya ni Lucas na pigilin ang hininga niya kaya pinili niya ang sobre. Ang parusa, hiwain ang sariling mata gamit ang razor blade. Nagmakaawa siya at sinabing hindi niya kayang gawin pero tumatakbo ang oras at sa huling segundo, nilaslas niya. Aray ko, sayang ng pagkagwapo. Kung ako lang, hindi ko hiwain ang itim, kundi ang puti lang ng mata dahil gagaling pa ito. Hindi naman nila makikita dahil pipikit ka na. Si Iris lang ang matalino na pumili ng bariles ng tubig. Hinanda niya ang sarili, hindi ito madali. Pero nakatagal siya ng 2 minuto na malaking kinagulat ng host. Magaling na desisyon dahil kung sobre ang pinili niya, bubunutin lahat ng ngipin niya. Si Amy ay hindi pa rin natuto at pinili ang sobre. Ang parusa, 4 na minuto patuloy na ilulubog siya sa halip na 2 lang. Saklap. Naglupasay, hindi nakatagal, patay. Ox lang para mabawasan ang mga bruha sa mundo. 2 na lang ang natitira para sa final round. Nag-coin toss at si Iris ang unang pipili. Simple lang. Tapusin ang laro at uuwi na silang lahat pero wala silang premyo. O babarilin niya si Lucas para manalo. Isang pagpili sa pagitan ng buhay ng hindi niya kilala at ng kapatid niya. Kung ako, 30 seconds lang ang meron ako at ang buhay ng kapatid ko ang nakataya, malamang mababaril ko rin siya. Nakiusap si Lucas na umuwi na lang sila pero bago pa siya magdalawang isip ay binaril na siya ni Iris at nagpalakpakan ng lahat sa selebrasyon habang nag-iiyak si Iris. Bilang nanalo, tinanggap ni Iris ang bag na punong-puno ng pera, isang bone marrow donor na nakahanda na para sa kapatid niya at ihahatid na siya para makauwi sa bahay nila. Bumalik na siya sa bahay matapos ang lahat. Natutulog ang kapatid niya. Naligo muna siya at nagbihis, nag-ipon ng lakas ng loob para harapin ang kapatid niya at nang gisingin niya, surprise! Kinitil na nito ang sariling buhay, patay. Lahat ng paghihirap at sakripisyo niya, lahat ng karumaldumal na patayan na uwi sa wala. Kung ikaw, ano na lang kaya ang gagawin mo sa napakaraming pera? I-comment mo nga sa ibaba. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.